sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sa panahon ngayon ay parang nagiging normal na lamang ang mga kabit. Nagiging katanggap-tanggap na lamang ito sa iba dahil ang katwiran nila ay doon sila nagiging masaya. Na hindi naman nila ginustong maging kabit at nagmahal lamang talaga. Kahit na alam nila na may nasisira silang relasyon at masayang pagsasama. Ngunit huwag sana nating kakalimutan na ang lahat ng kasalanan ay may katumbas na karma. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bianca. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay nangyari noong 2008 pa. At malaki po ang kinalaman sa tita ko. Papa Dudut, noong panahong nangyari ang ibabahagi kong kwento ay ilang taon na akong ulila sa nanay ko. Cancer ang kinamatay niya. Hindi naman yun biglaan. Kaya naman bago pa siya mawala ay nailipat na niya sa pangalan ko ang ilan sa mga ari-arian niya. Hindi naman po kami yung masasabing mayaman talaga. Mas akma po siguro yung term na may kaya sa buhay. May tindahan po kasi kami ng school supplies at may bakery din kami na matagal na sa lugar namin. Kaya kilala na rin yon doon, Papa Dudut. Malaki-laki na rin ang naipon ng nanay ko. Nabawasan lamang yon nang magpagamot siya. Pero yung ibinukod niya para sa akin noon ay ayaw niya talagang magalaw. Ang tatay ko naman, Papa Dudut, nag-migrate na sa Canada at may sarili ng pamilya doon. Hindi na kami nagkakausap dahil ayaw na niyang magkaroon pa kami ng koneksyon. Lalo na't selosa ang asawa niya. Masakit yun para sa akin dahil siya na lang ang magulang na meron ako. Pero tinanggap ko na lang ang lahat dahil wala na akong magagawa kung yun ang pinili niyang buhay. Wala akong malapit na kamag-anak sa lugar namin. Ang madalas lang na kumukumusta sa akin noon ay yung dati kong teacher na naging kaibigan din ng nanay ko na si Ma'am Greta. Bukod sa kanya ay naging karamay ko na rin sa buhay ko ang ex-boyfriend ko na best friend ko rin na si Kino. Alam ko pong weird pakinggan na mag-best friend pa rin kami kahit na ex ko na siya. Pero mas matimbang talaga ang pinagsamahan namin kesa sa naging dahilan ng hiwalayan namin noon. Nag-break lang naman kami noon dahil hindi ko na kayang isabay ang love life sa dami ng inaasikaso ko mula nang mamatay si mama. Nilamon ako ng matinding pressure, madalas akong manlamig sa kanya at inaaway ko siya nang wala naman siyang ginagawang masama. Naging pasensyoso naman siya sa akin pero na-realize ko noon na hindi niya deserve ang ginagawa kong pagtrato sa kanya. Nagdesisyon akong makipaghiwalay na para sa kakapayapa ko. Pumayag siya, Papa Dudut, pero hiniling niya na sana'y manatili pa rin ang pagkakaibigan namin at ganun nga ang nangyari. May mga kaklose naman akong kamag-anak sa mother's side at na-meet ko sila noong burol ng nanay ko. Pero masyado silang malayo sa akin. Ilang probinsya rin ang pagitan namin, Papa Dudut, pero kahit na gano'n ay hindi ko naman naramdaman na mag-isa lamang ako sa buhay. Lalo na at may kaibigan ako na pamilya na rin ang turing sa akin. O ano, wala ka pa bang balak umuwi? Kung gusto mong dito ka na matulog, dadalhan na kita ng kumot at unan.
Pabirong sabi ni Kino nang makitang abala pa rin ako sa tindahan ng school supplies. Bakit ka ba kasi nandito? Sinabi ko bang puntahan mo ko? Sungit-sungitan kong tugon sa kanya. Nandito ako para sunduin ka. Alam kong gagabihin ka na naman ng uwi. Mahirap na, baka harangin ka ng kung sino dyan sa daan. Kargo di konsensya ko pa kapag nabutasan nila ang tagiliran mo. Seryosong sabi niya. Natatawa ko siyang binato ng notebook, Papa Dudut. Palagi kasi siyang ganon. Hindi niya naman ako kailangang sunduin araw-araw pero ginagawa pa rin niya yon. May girlfriend pa siya noong time na yon at inaalala ko rin na baka magselos yon sa aming dalawa pero natutuwa naman ako na malawak ang pangunawa ni Grace. Alam niya na nagkaroon kami noon ni Kino ng relasyon at wala naman siyang problema na magkaibigan pa rin kami. Wala na rin naman akong nararamdaman para kay Kino, kaibigan na lang ang turing ko sa kanya. O mas tamang sabihin na para na kaming magkapatid sa pagiging malapit namin sa isa't isa. Sa susunod, kahit na hindi mo na ako sunduin, ayos lang naman sa akin. Si Grace dapat yung sinusundo mo. Mamaya magtampo yun sa akin, nako. Naihatid ko na siya kanina. Saka alam niya na pupuntahan kita. Sinabi ko naman sa kanya lahat para hindi siya mag-overthink. Nagkibit balikat na lamang ako sa sinabi ni Kino. Para sa akin, hanggat hindi naman ako nakakasira ng relasyon nilang dalawa ay hahayaan ko na lamang siya sa gusto niyang gawin. Papa Dudut, mga ilang araw lang matapos noon ay nakatanggap ako ng tawag mula sa tita ko. Basically tita ko siya pero ilang taon lang ang agwat namin. Tawagin niyo na lamang po siya sa pangalang Shira. 3 taon ang tanda niya sa akin pero medyo may pagka-immature siya. Mahilig siyang pumarty at maluho rin kaya kahit nagtatrabaho na ay wala pa rin siyang naiipon. Nang tumawag siya sa akin noong araw na yon ay hindi ko alam na nasa biyahe na pala siya papunta sa akin. Alam niya ang address ng bahay namin kaya hindi na siya nagtanong tungkol doon. Kinagabihan ay dumating siya noon sa bahay na dala ang 2 may kalakihang bag. Halata sa kanya ang matinding pagod sa biyahe dahil malayo rin talaga ang pinanggalingan niya. Sa wakas ay nakarating din ako dito. Laki na pala ng bahay ninyo. Ibang-iba na sa naabutan ko nung huling punta ko rito. Sabi ni Tita Shira habang inililibot niya ang tingin sa buong bahay. Pinaayos ko nang mawala si Mama. Talaga? Ibig sabihin ay marami kang budget. Naku siguro nang minana mo kay ate no? Umiling ako sa kanya. Nilinaw ko naman na negosyo ang iniwan ni Mama at hindi basta pera lang na pwede kong gastusin kung kailangan kong gastusin. Papadudod sinabi sa akin ni Tita Shira na gusto niya raw na makituloy muna sa bahay dahil naghahanap pa siya ng mapapasukang trabaho. Graduate naman siya ng college kaya inaasahan kong makakahanap siya kaagad. Nangako rin siya na aalis din kaagad kapag nakahanap na ng malilipatan. Dahil doon ay pumayag ako na makitira muna siya sa bahay, isa pa ay nakakahiya rin naman na tumanggi, lalo na't kapatid siya ni Mama. Ginamit niya yung kwarto ni Mama at sinabihan ko na lamang siya na huwag gagalawin ang mga gamit na naiwan ng nanay ko bilang respeto na rin. Oo lang naman siya ng oo. Kaya lang ilang araw pa lamang si tita sa bahay ay marami na ako naging problema sa kanya. May taglay siyang katamaran. Hindi siya nagluluto at hindi rin tumutulong sa paglilinis ng bahay. Maging ang kwarto ni Mama na pinapagamit ko sa kanya ay nagmistulang bodega na dahil sa mga kalat niya. Mahilig siyang mag-ayos ng sarili niya pero yung mga gamit niya halo-halo na at wala talaga sa ayos. Hanggang sa hindi ko na noon napigilan ang sarili ko na prangkahin siya. Tita, masyado ka bang busy? Oo, bakit? Hindi ba nga naghahanap ako ng trabaho? Baka naman pwedeng linisan mo yung kwarto ni Mama. May mantsa na kasi yung sahig eh. Iniipis na rin dahil sa mga basura. Baka magkasakit na tayo kapag dumami pa ang mga yun. Napakunot ang noo ko. Nang tumaas ang kilay niya sa sinabi ko. Parang hindi niya yon nagustuhan. Huwag kang mag-alala. Lilinisin ko na bukas, nakakaya naman sa'yo. Grabe ka kung magsalita, Bianca ha?
Alam ko namang ikaw ang may-ari ng bahay na ito pero sana naman ay maisip mong tita mo ko. Bunsong kapatid ng nanay mo. Bago ka pinanganak ay parte na ako ng buhay niya. Paborito pa nga ako noon ni ate. Tapos ngayong wala na siya ipapahiya mo ko ng ganyan. Papa Dudut, sinubukan ko pa rin kumalma noon kahit na hindi ko nagustuhan ang sinabi niya. Wala akong masamang intensyon sa sinabi ko, tita. Hindi ba't normal lang naman na maglinis ka? Ikaw ang gumagamit ng kwartong yun. Saka hindi kita ipinapahiya. Tayo nga lang ang nakakarinig ng usapan natin, hindi ba? Mas mabuti nang sa akin manggaling kaysa sa ibang tao kung gaano kadumi at kakalat ang kwartong ginagamit mo. Madalas pumupunta rito yung kaibigan ko at yung girlfriend niya. Nakakaya naman kung makikita nila yung mga nakakalat mong gamit kung saan saan. Papa Dudut, humaba pa ang pagtatalo namin ni Tita Shaira. Pinaglalaban niya na pinamumukha ko sa kanya na nakikitara lamang siya sa bahay na pinamana sa akin ni Mama. Pinagmumukha niyang kawawa ang sarili niya at ako ang kontrabida. Dahil doon ay nag-decide na akong palisin siya para hindi na madugtungan pa ang pagtatalo namin. Pero dahil alam kong wala pa siyang pera at hindi pa nakakahanap ng trabaho ay pinahiram ko siya ng panimula. Binayaran ko ang 3 buwang renta sa disenteng apartment na tutuluyan niya. Yung natirang pera ay panggastos na lamang niya habang nag-a-apply pa. Nakahanap naman siya ng trabaho sa mall na malapit lang din sa area namin. Tumagal siya doon ng ilang buwan. Kinukumusta niya ako paminsan-minsan at nagugulat na lamang ako noon pag bigla siyang bibisita sa bahay. Nakikitulog siya minsan at aalis din kinabukasan. Hinayaan ko na lamang siya na gawin ang mga bagay na yon dahil kamag-anak ko pa rin naman siya. Welcome pa rin siya sa bahay hanggat hindi siya gumagawa ng kalokohan na sapat na dahilan para sukuan ko na ang ugali niya. Kaya lang, Papa Dudut, mga 1 buwan pa ang lumipas ay may suki ako sa bakery na itago niyo na lamang sa pangalang Mona ang nagtanong sa akin kung kaano-ano ko raw si Tita Shaira. Katrabaho raw kasi ng kapatid niya ang tita ko. Doon ko po nalaman, Papa Dudut, na kung sino-sino ang nilalandi ni Tita Shaira sa trabaho. Kahit mga pamilyado na ay nilalandi pa niya at inaayang lumabas. Nahuli rin siya ng kapatid ni Mona na nakikipag-make out sa comfort room sa oras ng kanilang break. Wala naman sana akong pakialam doon dahil buhay naman yon ni tita. Wala akong karapatang manghimasok sa mga desisyon niya. Kung pinili niyang maglandi ng kung sino-sinong lalaki ay choice niya yon. Kaya lang, Papa Dudut, matapos ang 4 na buwan niya sa trabaho ay muli na naman siyang bumalik sa bahay ko. Dala niya ang mga gamit niya, nagmamakaawa siya sa akin na patirahin ko ulit siya sa bahay dahil wala na raw siyang matutuluyan. Saka ko lang noon nalaman na 2 linggo na pala siyang nakikitira sa katrabaho niya. Pero duda ako na katrabaho niya lang yon. Ang problema ay nag-away daw sila at pinalis siya kaya wala na siyang ibang mapupuntahan. Naawa naman ako sa kanya kaya pumayag na ako na sa bahay siya ulit tumira. May trabaho pa rin naman siya noon. Pero lagi raw walang natitira sa pera niya dahil nagpapadala siya kina lola. Naunawaan ko naman siya kaya sinabi kong sa bahay na lamang siya tumira hanggat hindi pa siya nakakaipon. Mahirap nga naman kasing mangupahan, nasaktuhan lang ang pera. Pero habang tumatagal ay nauulit na naman ang pagiging burara niya sa mga gamit. Hindi lang yon, Papa Dudut, tuwing pumupunta si Kino sa bahay ay napapansin ko na panay ang pagsusuot ni Tita Shaira ng mga damit na sobrang bitin sa tela. Yung shorts niya noon, halos makita na siya. At nang makalis si Kino ay hindi ko inaasahan ng maririnig ko sa kanya. Ang gwapo pala ng kaibigan mo, Bianca. Buti hindi ka naiisipang ligawan nun. Naging kami ni Kino dati pero naghiwalay din. Bigla siyang napangiti ng sandaling yon, Papa Dudut. So ex mo na siya. Baka naman pwede mo kong ireto sa kanya. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Hindi ko kasi gusto kung saan papunta yon. Hindi pwede, tita, may girlfriend na siya ngayon at malapit na silang ikasal ni Grace.
Papa Dudut, nagsinungaling na lamang ako noon. Sinabi kong malapit nang ikasal si Kino kay Grace kahit na wala pa namang nagaganap na proposal. Gusto ko lang talaga noon at tigilan niya si Kino dahil baka makasira pa siya ng relasyon ng dalawa. Dahil sa sinabi ko, akala ko ay maghuhunos dili na siya sa kalandian niya, pero nagkamali ako, Papa Dudut. Mga ilang linggo lang mula nang tumira siya sa bahay, nagkwento sa akin si Kino. Ang sabi niya ay bigla siyang hinila ni Tita Shaira sa kusina at sa pilitang hinalikan. Nakaiwas naman daw siya noon, pero sadyang may pagkapilya ang tiyahing kong yon. Napaka-wild naman pala ng tita mo. Sa ginawa niyang yon, baka hindi na muna ako pumunta sa bahay mo, ha? Mahirap na, baka magkasira pa kami ni Grace dahil sa kanya. Di ko akalaing ganun pala ang ugali niya. Pambihira, ang tindi mag first move eh. Mas lalo pa nga akong nabigla nang sabihin niyang bigla na lang nang hahawak ng maselang parte si tita. Doon ako hindi nakapagtimpi, Papa Dudut. Nahihiya kasi ako kay Kino at sa girlfriend niyang si Grace dahil ako ang nagpatira kay Tita Shaira sa bahay. Tita, bakit mo naman ginawa yon kay Kino? Hindi na tuloy makapunta rito yung tao. Patay mali siya pa siyang sumagot noon. Maang-maangan, kunwari hindi niya alam kung ano ang tinutukoy ko, kaya mas lalo akong nanggigil sa kanya. Kung umakto ka naman parang ikaw yung girlfriend, baka naman mahal mo pa kaya masyado kang affected. Kaibigan ko si Kino at naging malapit na rin sa akin si Grace. Kung hindi mo kayang pigilan yung kalandian mo, pues respeto mo naman yung mga kaibigan ko. Madalas na sila dito sa bahay bago ka pa dumating. Kaya hindi ko sila babawalang pumunta rito habang nandito ka. Pero kung hindi ka titigil sa ginagawa mo sa kaibigan ko, pasensyahan na tayo, tita. Mag-impake ka na ng mga gamit mo. Ilang beses ko nang sinabi kay tita na umalis na siya at mangupahan na lamang. Hindi ko na nga siya sinisingil sa ipinautang ko sa kanya noon, pero sadyang makapal ang mukha niya. Hindi pa rin siya umaalis sa bahay hanggang sa nakarating sa akin ang isa na namang issue sa kanya. Sa pagkakataong yon, Papa Dudut, ay mas malala pa ang ginawa niya. Nakipagrelasyon siya sa anak ni Ma'am Greta na pamilyado na rin noong panahong yon. May asawa na kasi yon at anak na 2 taong gulang pa lamang. Galit na galit si Ma'am Greta dahil siya mismo ang nakahuli kay Tita Shaira na nasa loob ng kwarto ng anak niya habang nasa trabaho pa ang asawa. Pag uwi ni Tita ay nagkaroon na naman kami ng mainit na komprontasyon. Pero gaya ng inaasahan ko ay dinepensahan pa niya ang ginawa niyang kalandian. Bakit ba kasi sa akin ka nagagalit, ha? Matagal ko nang gustong hiwalayan ng anak ng Gretang yun. Pero habol ng habol sa akin. Habol ng habol? Ikaw pa nga yung pumupunta sa kanya eh. Huwag ka nang magsinungaling kasi marami nakakita sa ginawa mo. Kung puro kahihiyan lang din naman pala ang gagawin mo rito, sana bumalik ka na lang sa inyo. Muli ko siyang pinaalis sa bahay ko, Papa Dudut. At sa pagkakataong yun ay purasahan ko ng ginawa ang pagpapalaya sa kanya. Kinuha ko ang mga gamit niya at nilabas ng bahay. Galit na galit si Tita Shaira sa ginawa ko. Umiiyak sa galit na pinulot niya ang mga gamit niya sa labas at inipon sa gilid habang nag-aabang ng masasakyan paalis doon. Hindi ko na alam noon kung saan siya tumira matapos ko siyang paalisin sa bahay. Kaya lang kahit na hindi ko na siya nakakasama ay damay na ako sa issue niya. Sinisisi ako ng mga kamag-anak ni Ma'am Greta dahil pinabalik ko pa raw si tita. Kung hinayaan ko na lang daw sanang mapunta kung saan saan ay hindi na sana nasirang relasyon ng mag-asawa. Hanggang sa maging ang dati kong teacher ay kinumpronta na rin ako, Papa Dudut. Pakisabi sa malandi mong tiyahin na wag siyang lalapit sa anak ko, ha? Alam kong mabait ka kaya kahit papaano nagpapasensya pa ako sa iyo. Pero sa ginawa mong pagpapatira sa kanya dyan sa bahay mo ay parang kinukonsinti mo na rin ang mga kalandiang ginagawa niya. Ma'am, hindi ko naman po alam ang ginagawa ni tita. Alam niyo naman po kung gaano ko kabisi sa trabaho ko araw-araw. Hindi ko mababantayan yung kilos niya. Tsaka bakit parang ako pa yung sinisisi niyo? Hindi po ba't may kasalanan din naman yung anak ninyo? Kung matino po siyang asawa,
Kahit maglakad ng hubot-tubad si Tita Shaira sa harapan niya, hindi niya yun papatulan. Kaya sana bago niyo po ako kumprontahin, pakisiguro po muna na alam din ng anak ninyo kung ano ang pagkakamali niya. Hindi na sumagot si Ma'am Greta noon, Papa Dudut. Tinalikuran niya na lamang ako na parang ayaw na niyang marinig pa kung ano ang sasabihin ko. Ilang araw pa po ang lumipas, Papa Dudut, na wala akong balita tungkol kay Tita Shaira. Medyo naging payapa na rin naman ang issue dahil nilinaw ko sa kanilang wala akong kinalaman sa kalokohan ng tita ko. Nakakabisita na rin sa bahay si Aquino at si Grace. Pero Papa Dudut, may isang gabi na nagulantang kami habang naghahapunan dahil sa sigaw ng isang babae sa labas ng bahay ko. Dali-dali naman akong lumabas noon para tingnan kung sino yon at laking gulat ko nang sandaling yon nang makita si Tita Shaira na nakakapit na sa gilid ng pinto para hindi mabuwal. Balot na balot ang buong katawan niya. Naka-jacket, mahabang palda at naka-face mask din siya nang dumating sa bahay. Kung hindi ko siya agad naalalayan ay baka bumagsak na siya noon sa bukana ng pinto. Nang mapadikit siya sa akin ay naramdaman ko kaagad ang init ng katawan niya. Inaapoy na pala siya noon ng lagnat. Tinulungan ako ni Aquino at Grace na dalhin si tita sa dating kwartong tinutulugan niya. Nang maihiga namin siya sa kwarto ay lumabas na muna si Kino para magpainit ng tubig at kumuha ng gamot. Nagtulungan naman kami ni Grace para hubarin ang jacket ni Tita Shaira, pero nang maalis namin yon ay pareho kaming nagulat nang makita ang malalaking pantal sa katawan ng tiyaheng ko. Diyos ko, na paano kaya yan? Ang dami. Halos buong katawan niya yata ay puno ng mga pantal. Hindi makapaniwalang sabi ni Grace. Nang itaas ko ang palda ni tita ay halos bumaliktad ang sikmura ko nang lumitaw ang napakarami niyang sugat. Mula hita pababa sa kanyang mga binti. At hindi po yon basta-basta lang nasugat, Papa Dudut. Pasintabi na lang po sa mga kumakain habang nakikinig sa inyo ngayon. Yung mga sugat niya po kasi parang nabubulok na. Dahil kakaiba na rin ang amoy. Malansa na parang amoy patay na hayop. Punong-puno ng nana ang bawat sugat at medyo nangingitim na rin yon. Hindi namin alam kung paano lilinisan ang mga sugat ni Tita Shaira. Dahil halos mapigil na po niya ang hininga tuwing dumadampi ang hawak kong bulak. Alam ko naman kung gaano kasakit yon kaya hindi ko na lang ginalaw. Hindi rin namin mapalitan ang damit ng tiyaheng ko dahil dumidikit na ang tela sa mga sugat sa likod niya. Dadalhin na sana namin siya sa ospital pero mariin siyang tumanggi, Papa Dudut. Hindi doktor ang kailangan ko, Bianca. Sabi niya noon. Halos pabulong na lamang yon dahil medyo hirap na siyang magsalita. Pero tita, kailangang magamot ang mga sugat mo. Namamagana mga ito. Hindi na ito dapat ipagsawalang bahala. Hindi nga doktor ang kailangan ko. Alam ko kung anong nangyayari sa akin. Dahil naranasan na rin ito noon ang pinsang ko sa probinsya. May bumabarang sa akin, Bianca. Kung pwede sana'y albularyo na yung hanapin mo. Papa Dudut, hindi ko agad magawang makapagsalita sa sinabi niyo ni tita. Hindi pa po kasi ako nakakakita ng taong binarang kaya wala akong ideya noon kung ano ang itsura noon. At mas lalong wala akong alam kung anong lunas doon. Mabuti na lang at may kakilala si Grace na albularyo. Pinuntahan namin yon para isama sa bahay. Hindi na kasi namin pwedeng ibiyahe si tita dahil sa kalagayan niya. Hindi ko ine-expect noon yung layo ng lalakarin namin para makarating sa bahay ng albularyo. Hindi kasi kasya ang kahit na anong sasakyan sa makitid na daan papunta sa kinakatayuan ng bahay ng matanda. Pwede sana ang motorsiklo doon pero kotse lang ang dala namin ng araw na yon. Nung una ay ayaw sumama ng albularyo dahil lahat daw na nagpapagamot sa kanya ay sumasadya talaga roon. Pero nang sabihin ko ang kalagayan ni Tita Shaira, nakumbinsi na rin namin siya na sumama. Nangako naman kaming ihahatid siya pa uwi para hindi na siya masyadong maabala pa.
Pagdating niya sa bahay ay hindi niya kami pinapasok sa kwartong kinakaroonan nila ni Tita Shaira. Sila lang ang nandun dahil kailangan daw nung matanda ng privacy sa isinasagawang panggagamot. Pero ilang sandali lang mula nang magsimula ang ritual ay ilang beses ko nang tinangkang pumasok sa kwarto dahil sa sunod-sunod at nahihirapang sigaw ng tiyahing ko. Alam kong masama ang ugali niya at nakasira siya ng relasyon ng iba pero kadugo ko pa rin siya. At hindi ko hihilingin na may masamang mangyari sa kanya, Papa Dudut. Paglabas ng albularyo, nanghina pa rin noon si Tita Shaira. Nakita ko ang mga dahon nakatapal na sa mga sugat niya. Ang bili ng albularyo na huwag tatanggalin agad ang mga yon dahil kusa naman daw kakalasang daon kapag tuyo na ang mga sugat. Pero ang nagpakilabot pa sa amin noon ay ang mga maliliit na uod na naipon sa bao, kung saan ay nagsindi ng pausok yung matanda. Nakuha niya raw ang mga yon sa mga sugat ni Tita Shaira. Nagpasalamat ako sa matandang albularyo nang tanungin ko kasi si Tita, sinabi niyang gumaan na ang pakiramdam niya kahit papaano. Mga ilang araw lang din mula nang gamutin siya ng albularyo ay natuyo na ang mga sugat niya. Kaya lang ay hindi basta-bastang mawawala ang mga peklat at marka sa balat niya. Panay ang pag-iyak niya noon at sising-sisi sa mga nagawa niya, lalo na sa paninira ng relasyon ng iba. Hindi pa huli ang lahat, Tita. Pwede ka pang humingi ng tawad sa mga taong nasaktan mo. Kahit na hindi ka nila patawarin, gawin mo pa rin. Malagay nagpakita ka at hinarap mo ang mga pagkakamali mo. Ginawa niya naman yon, Papa Dudut. Marami siyang natanggap na masasakit na salita mula kina Ma'am Greta. Pero gaya ng bilin ko sa kanya ay huwag na siyang sumagot at magpakumbaba na lamang. Humingi rin siya ng tawad kina Kino at Grace. Hiyang-hiya siya noon dahil tinulungan pa rin siya nung dalawa kahit nagawan niya ng hindi maganda noong una. Matapos yon ay nag-decide na siyang bumalik sa kanila, Papa Dudut. Ayaw na rin kasi ni Tita na madamay pa ako lalo na sa mga issue niya. Binigyan ko na lamang siya ng pamasahe at kaunting panimula pero nilinaw ko sa kanya na yun ang huli. Ipinagdasal ko na lang na sana'y natuto na siya sa mga nagawa niyang pagkakamali. Hindi na rin namin inalam kung sino ang nagpabarang sa kanya. Ayaw na rin kasi ni Tita. Tinanggap na lang niya na karma niya ang mga nangyari. Napagtanto ko naman noon na nakakatakot pala ang mabarang, Papa Dudut. Kung hindi raw kasi naagapan ang kalagayan ni Tita Shaira. Balak talagang wakasan noong mambabarang ang buhay niya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay may mga anak na si Tita Shaira, may asawa na rin siya at tulad ko. Nagtino naman siya mula nang makauwi sa kanila kaya nakatagpo na rin siya ng matinong lalaki na tinanggap lahat-lahat sa kanya. Masaya ako dahil hindi niya tuluyang sinira ang buhay niya noon. Siguro'y blessing in disguise na rin ang naging karanasan niya. Dahil yun talaga ang naging dahilan para magbagong buhay siya. Mas napabuti siya matapos noon. Hindi ko pa siya nakikita ulit, Papa Dudut. Kinukumusta ko lang siya sa ibang kamag-anak namin na malapit sa kanya. Noong nalaman kong maayos naman ang kalagayan niya ay nakontento na ako ron. Ang mahalaga ay isinabuhay niya ang kanyang natutunan sa masamang karanasan niyang yon. Hanggang dito na lamang po ang kwentong nais kong ibahagi sa inyo, Papa Dudut. Sana po ay dumami pa ang mga nakikinig sa inyo dahil bukod sa nakakalibang, ang mga kwento ninyo ay kapupulutan din po talaga ng aral at inspirasyon. Maraming salamat po and more power sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Bianca. Maraming salamat, Bianca, sa kwentong ibinahagi mo sa aming programa. Nakakalungkot ang nangyari sa tiyahin mong si Shaira, ngunit ganon talaga ang buhay. Kapag may nagawa kang masama sa kapwa ay tiyak na may balik din ito sa iyo. At minsan sa paraan pa na hindi natin nakalaing posible palang mangyari. Ngunit ang mahalaga ay natuto siya sa nagawa niyang pagkakamali. Nagawa niyang humingi ng tawad at magpakumbaba sa kabila ng masasakit na salitang natanggap niya. Lagi nating tatandaan na sa buhay ay palaging nariyan ang karma. At ang mali, kailanman ay hindi magiging tama. Kahit saang panig pa natin ito tingnan,
Matuto tayong makontento sa isang relasyon o taong pinagtutuunan natin ng atensyon. Nang sa ganon ay hindi tayo makasira sa pagsasamang binuo ng iba dahil sa pagtitiwala at pagmamahal nila sa isa't isa. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.